Welcome back to another Ola review video. Dahil may nagre-request sa inyo na silipin ko yung loan app na doon na sabi, complete your application daw in a few easy steps and flexible repayment methods. May mga ganyan siyang drama. At meron siyang 4.9 stars ha. So talaga bang fast application to? Legit ba to? Kasi by the way, bago siya guys ha. Dapat ba nating lapitan yung ganito mga Ola or wag na lang? Kaya in today's video, pag-usapan po natin tong si PesoLane. Fast cash loan app na under siya kay Baba Bahawakan Lending Corporation. Dinownload ko po siya dito sa aking cellphone, sinubukan, and in this video, share ko sa inyo kung ano-ano yung meron sa loan app na to. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito Ola po or online loan apps yung pinag-uusapan. Sinusubukan ko pa siya para mabigyan kayo ng heads up. Dapat nyo pa itong gamitin or dapat iwasan. Ako na muna yung mag-try para sa inyo guys para meron kayong tamang expectations, heads up kayo. Sinishare ko yung lahat na nalalaman ko about this loan app. So this video is not sponsored. It is based on my personal experience. At yung pangalan ng loan app ay si PesoLane. At bagong-bago siya guys, nakita ko lang siya sa Google Play Store. Kaya sabi ko sige, silipin natin. Tapos kung i-download yung loan app na to, kaagad bumuwad yung kanyang privacy policy. And syempre, dahil usually ganito sila, kailangan natin mag-agree sa mga privacy policy nila. Nagbibigay tayo ng consent, nasisilipin nila kung anong laman yung ating cellphone. Ganun talaga yung Ola. Question, dapat ba nating pagkatiwalaan to? Dapat ba nating bigyan ng permission? And that is why, dapat panoorin nyo muna yung video na to. Bago tayo mag-continue guys, I'm currently wearing contact lenses from EO Optica. And ito po siya because affordable lang siya and affordable. And long wear na rin siya ha. So hindi siya pa 1 month. If you guys are interested, meron tayong product sticker na pwede nyo maklik at mapupunta kayo niyan ng Shopee. Pag-usapan na natin tong si PesoLane. So pagkatapos ako magbigay sa kanya ng aking permission, bibigyan ka po ng phone number sa kanya. Hintay ako nang hintay na magpadala siya ng OTP. Walang pumasok na OTP. Yung pala, kukol siya. Hindi siya magte-text sa'yo ng OTP, tatawag siya sa'yo. Buti na lang nasagot ko at nakapagpatuloy ako guys. So, dati to sabi niya 50,000 pesos daw yung pwede niya, maximum niya pwedeng pahiram. Pero syempre, huwag tayo maniwala dyan sa 50,000 pesos na yan. Usually, kapag bago tayo sa isang Ola, nagsisimula tayo sa mababang amount. Which is fine, okay lang kahit na magsimula tayo sa mababang amount. Basta okay yung terms. Dapat hindi 7 days, dapat buong natatanggap. Yun yung mga bet natin, ano? So, take note guys, sana yung loan app na to ay sisilipin niyo po kung ano yung mga apps na nasa cellphone natin. And it's part of their assessment process daw. And hingi po siya ng location, access to SMS, and then ID na kaagad. So meron po siya mga recommended ID types like driving license, PRC, SSS passport, postal ID, UMID, and other options like TIN, voter ID, national ID, pag-ibig, tsaka health card. May instructions siya kung paano kunin yung ID. Pagkatapos ng ID, magpapaselfie siya. And by the way, yung ID pala pwede mong picturean with your camera or pwede mo rin kunin from your gallery. I don't feel safe kapag nag-a-allow silang upload from your gallery. Magpatuloy na nga tayo. Nag-selfie din ako guys and pagkatapos nagbigay ako ng mga personal information from gender, marital status, loan purpose, email, and then educational attainment, living address, detailed living address, and count of credit cards. May mga Viber, baka phone number, tsaka Facebook account pa siyang hinihingi. Hindi ko na po binigay yung mga, basta may information na sinasabing optional, hindi ko na yung pinoprovide guys. Occupation, sinabi ko sa kanyang housewife ha, at kahit nasabihin mong unemployed, hingi pa rin siya ng company name. At kung how long kang employed. Yung ganon. Sinabi na nga housewife, diba? Hingi po siya ng mga office address. So syempre, binigay ko na lang yung address ko rin sa bahay dahil wala naman ako mabibigay na office address sa loan app na to. And hingi po siya ng not 1, not 2, not 3 na contacts, but 5 po yung hihingin niyang contacts. 5. Dapat magpaalam ko dun sa 5 na pipiliin mong gagawin mong contact references. And then e-wallet tsaka bank na kaagad. At dun lumabas kasi by accident, naback ko po. Nakita ko na parang yung offer, 2,000 yung magiging offer. But anyways, pagkatapos kong ibigay yung aking GCash sa kanya, 5,000 pala. At wala kang option na babaan to. So kung ano yung offer niya sa'yo, 5,000 na. At may dalawa kang schedule, dalawa kang payment options. May 2 payments at 3 payments. Pag sinabi niyang 2 payments, 1 lang yan. Pag sinabi niyang 3 payments, 2 lang yan. Dahil yung pinaka-last na installment ay waived na daw pag nabayaran mo yung mga earlier payments. Yung kalalabasan nito is, kung ma-approve ka niya sa 5,000 na loan, yung magiging payment schedule mo, kung pipiliin mo yung 2 payments, dapat bayad ka na sa loob ng 7 days. Huwag mo nang isipin yung last payment na yan, drama lang yan. Kung piniliin mo naman yung 3D payments,
dapat bayad ka na sa loob ng 14 days kasi pa 7 days lang siya. Well, okay na sana. Pwede na siguro, ano? Kaso, ito pa yung masaklap, guys. May kaltas po siya. So, dun sa, say for example, pipiliin mo yung 2 payments. So, 7 days yan. Kakaltas siya ng 1,250. So, hindi mo buong matatanggap yung 5,000 na yan. And kung doon ka naman sa 3 payments, kakatas po siya ng 1,000. So, bali, 4,000 lang yung matatanggap mo sa 5,000 na lang. Medyo masakit yung bayaran yan, ha? Lalo't lalo na 7 days, 14 days lang. So, ginawa ko pa rin, guys, kasi gusto kong malaman kung ma-approve ba ako o hindi. And na-reject ako. And I think isa sa mga reason kung bakit na-reject ako is hindi ako nagbigay ng Facebook. Feeling ko, dahil hindi ako nagbigay ng Facebook at maybe yung mga details na binigay ko sa kanya dun sa employment, hindi po consistent. Dahil yun nga, housewife. Pero wala akong mabigay na company address sa kanila. Pero di bale na yan, guys, kasi hindi ko naman gusto yung mga ano niya, yung mga terms niya. And mga 30 minutes, pagkatapos siyang isubmit, may pa-survey pa siya, pero ba't mo naman bibigyan ng survey yung isang loan app na hindi mo pa alam kung magiging maganda yung experience mo, ano? So, kaya pala ang taas ng stars niya kasi may iba na nagmamadali, hindi na binabasa, nagbibigay na kaagad ng stars, hoping na mapapadali yung approval process or ma-approve. Pero, naghintay ako ng mga 30 minutes sa loan app na to at na-reject ako. And sabi ko, okay lang. Kasi, hindi ko naman gusto yung offer niya. At ayokong magkaroon ng ganyang klaseng responsibility na ang laking kinalta sa akin. And of course, hindi po yan SEC compliant yung mga ganyang mga drama. Lesson learned, huwag po tayo gumamit ng mga online loan platforms na hindi po SEC registered. Huwag po tayo gumamit ng mga online loan platforms na malaki yung kaltas and pa 7 days, 14 days. Kasi, nako, maiiyak ka talaga sa mga ganitong klaseng style. Nagpa-delete ako ng account sa kanya. Hopefully, na-delete niya. May pa-drama pa siyang we hate goodbyes. We hate goodbyes ka dyan. Ayoko sa'yo. Ayoko sa inyo. So, bago kayo mapadpad sa mga ganitong klaseng loan app na ang laking kinakaltas, itry nyo muna yung mga OLA or loan apps na nasa legit loan apps playlist na pinapare ko para sa inyo. Kasi doon po yung mga online loan platforms na subukan ko na okay po yung terms nila at naging okay yung experience ko sa kanila. Kahit na yung iba sa kanila, reject ako. Pero okay pa rin sila dahil legit at okay yung mga terms na ino-offer nila. So, I hope you learned something from this video. And final note, wag nyo nang i-download tong Peso Lane na to. Mapipikon lang kayo, guys. Hindi nyo na kailangan i-take yung offer niya para to know that it's good or not. Kasi obvious naman kasi sa laki pa lang ng kinakaltas niya. Nako, X na to. That's all for today's video. I'll see you on my next vlog.